diet or do your body need salt? Doc, ikaw, kailangan mo ba, Doc, ng asin? Siyempre, pwede bang wala din yan, part ng minerals yan. Pero napakagandang pag-usapan nito kasi to be honest with you, bihira naman ang well-grounded or knowledgeable in that particular subject. And I think even a very simple one, itong tinatawag na bahagi na ganito, kung bisa nakala natin, napaka-ordinary Pero to be honest, ang daming napaparalyze at maraming mga naagawan ng kalusugan dahil hindi nila alam yung knowledge tungkol dun sa tamang paggamit ng, kung tawagin nga namin yung isa yung sa ma o sa M. Di ba may una, discuss natin yung matamis. And then ngayon naman, salt, maalat. May isa pang M, mataba, matataba. O yung mga, yung discuss natin, no? Yung mga fats na yan, saturated fats. So, dito naman tayo sa maalat. Nako, problema ng mga Bulakenyo yan. Hindi kami pwedeng walang patis nung araw. Totoo, Doc, kasi yung mga sausawan, ano? Ay, naku, matitindi yan. Siyempre, yun ang kinagisnan yan minana yan Talagang yun ang tradisyon na. Ibig sabihin ninuno pa yung pinanggalingan niya. Kaya talagang, yun yung tinatawag na it runs in the family. Yeah. Generations to generations, talaga pinapasa-pasa, ano? Kaya napakagandang discussion ito. Ayan. So, mga kaibigan, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa salt o asin. So, salt is actually the one of the dietary source of sodium na kailangan din ng ating katawan, ng dugo natin, di ba? Siyempre, sa electrolytes, sa energy natin, nakakatulong din yan, fluid balance, o yung tinatawag na nerve transmission dun sa muscle functions natin. Ayan. And at the same time, syempre, ito din, Doc, yung sinasabi, yung pinag-uusapan natin, Doc, na nakapagpapadagdag ng lasa. Doon sa kapag kunyari, ay, medyo matabang pa, di ba? Dagdag pa tayo ng ganito, di ba? Okay. Hanggang sa tumaas na yung ano mo, yung tawag doon, yung amount, yung tapang ng panlasa mo. Oo, tama yun mga kaibigan, na kapag kunyari tayo, nasanay na tayo dun, Doc, no, sa mga panlasa na ay maalat, akala natin, hindi pa maalat yung kinakain natin, pero kapag yung ibang tao na yung tumikim, sobrang alat na pala kasi yun na yung naging normal na panlasa or yung panglasa ng ating dila. So, itong salt, Doc, madami yung makikita natin na pinaggagamitan itong salt, katulad sa soap, sa baking soda. Yung sa ano pala, Doc, yung sa yung paggawa ng porcelain enamel, yung sa ngipin natin, meron din pala yan mga kaibigan. Kaya talaga makikita natin na very important talaga ang mineral na salt or yung sodium natin. So, Doc, ano ba yung mga bagay na makikitaan natin or yung mga pagkain na makikitaan natin ng sodium or ng salt? Are we talking about the natural one or? Ayan, dun muna tayo, Doc, sa natural. Katulad ng celery, mataas din ng sodium niyan. At pangalawa, neutralize siya. Hindi siya pwedeng makaharm sa loob ng katawan kasi regulated na. Katulad kunyari ng onion, ng garlic, ng lemon, may mga natural salt yan. Lahat naman ng mga fruits, nuts, grains, and vegetables, actually may salt din yan May mineral yan Ganun katalino ang Panginoon. No. Kaya lang talagang sanay tayo magtimple. Pwede ka namang magkatas ng mga natural na salt na hindi mo kailangan magdagdag ng sobra. At kung kulang ng konti, pwede tayong magdagdag ng kung kurot, a pinch, yung sea salt natin. Okay naman yan. Ayan. Huwag naman tayo masyado namang baka mapunta tayo dun sa extreme na reformador na sa kalusugan ayaw nang gumamit ng asin. Delikado naman. Pag-usapan natin mamaya kung ano yung problema din ng kulang sa asin. Oo, totoo yan mga kaibigan. May problema yan Pag kulang ka, masama. Pag sumobra, masama. Kailangan, nasa normal range ka. Totoo yan. Kaya nga mga kaibigan, ang topic natin today ay too much is bad for you. Kaya, Doc, pag-usapan natin, ano naman, kanina pinag-usapan natin, Doc, yung natural na sources ng ating salt. Ano naman yung makikita naman natin ng mga ano bang tawag doon? Na hindi natural. Yun, hindi natural. Hindi, ang delikado, yung nabibili mong processed food na nandun na. Siyempre, in order na magkaroon ka na addiction, para bumili ka lagi nun, nilalagyan nila nung, hindi lang yung pampalasa, kundi kailangan ding pataasin yung panlasa ng salt, o taas ng salt, para ma-addict ka.
At saka, Dok, Pag na-addict ka ngayon, siyempre, bibili ka. Paulit-ulit na. At saka, Dok, di ba pinapatagal nito yung buhay ng isang, kunyari, kung karne man yan, kung ano man yung mga Lalo nabibili na yung natin hotdog, sa... yung mga sausage na yan. Siyempre, templado na yan eh. Lalo na yung mga nabibili na, ano nga yun, yung parang Bacon? bacon. Ayan, oo. Ayan, matitindi ang amount ng salt niya. Kasi preservative din kasi ang salt eh. Para hindi agad masira. Yes, oo. Pero ang problema nun, yung parang inaano mo na, ine-embalsam mo na yung katawan mo, embalming effect. Parang naging graveyard yung Nilalagyan pinaka-chan pa nga natin. ng formalin yan eh. To be honest eh. Para tumagal. Para tumagal yung buhay na hindi siya anayin. Ano tawag doon? Yung Amagin. Oo, yung O masira, kaya mabulok agad. Yung mabulok. Ayun, mabulok agnasin. agad. Yun, Kasi lagnat, karne Flesh, yan eh. oo, flesh yan kasi eh. siya eh. Meat So siya yun yung eh. point na tayo mga Pinoy, talagang lumaki tayo na akala natin pahintulot ba nila yan kung makakasira sa katawan. Hindi na ako naniniwala doon. Hindi na ako naniniwala pagdating sa anything na kakainin ko. Kaya nga sabi ko nga, basta isang bagay na ipapasok sa katawan mo, pag-aralan mo muna. Ano ba yung ingredients nito? Paano ba pinrasis ito? Kunyari ikaw, bibigyan ka. Kaya nga sabi nga nung iba, ano raw ba yung stand ko tungkol sa bakuna? Sabi ko, wala akong pwedeng masabi dyan, kundi humingi tayo ng enough time na masiguro naman natin na yung side effect nito ay siguradong safe ang tao. Siyempre, tao din naman. Pero hindi ko idinadown na masamang vaccination. Pero ang importante lang, magkaroon tayo ng pag-iingat sa loob ng ating katawan. Dahil kahit anong vaccine ang gamitin mo sa katawan mo, kung pasaway ka, wala rin epekto yan. Kaya ang pinaka-point dito, alam naman natin na talaga yung sino bang po pwedeng humatol o kaya na humusga. Alam naman natin, kung mapag-aaralan lang ng ating mga kababayan, siguro minsan topic natin yan, yung immunology, iiyak ka. Sasabihin mo sa sarili mo, napaka-blessed ng tao. Dahil nila lang ang Panginoon ng katawan na ito, na talagang lahat ng uri ng proteksyon. Kumbaga sa sundalo, hindi lang Campo Aguinaldo. Meron pang tinatawag na iba't ibang departamento ng kasundaluhan para lang masiguro na hindi kayang pasukin ng anumang uri ng kalaban. Talo ang tinatawag na peace and order ng kahit na anong gobyerno all over the world. We have the best protection within. Na hindi mo po pwedeng i-alter. Hindi mo po pwedeng sasabihin mo meron akong bago. No way. It's not gonna happen. Hindi pwede. Talagang ito yung, kaya yung mga kabisado, yung mga biochemistry, yung binanggit ko sa iyo kanina, yung tinatawag na nitric oxide. Just imagine that. Yung arginine. Yun yung nagbuboost dun sa tinatawag na nitrate na yun. At yung bacteria. Pag nagsama yung dalawa, na ito palang nitric oxide na ito, halos lahat pala ng sakit, papasukin kayo, pati yung atake sa puso eh. Kaya napakaganda, kaya itong mga scientists ngayon, na ang specialist ay biochemistry, molecular biology, paano mo i-deny ito? Pumapasok ngayon dito yung fruits and vegetables, nuts and grains. Kaya isang good news to everyone, na talagang pag tayo ay merong knowledge tungkol dito, talagang mamumulat ang ating mga mata na napakayaman ng ating katawan na hindi basta na lamang tayo dadapuan. Kapag pinag-usapan natin ng magandang bakuna, ang unang-una nating bakunahan yung ating bibig. Kahit injikan ka ng bakuna dyan, kain ka ng kain itong mga maaalat na ito. O yung mga mamantika na yan. O yung matatamis na yan, na binabanggit natin ng mga nakarang episode. Kain tayo ng kain ng red meat na yan. Tapos sasabihin mo sa iyo, paano bang paraan para lumaban ng katawan ko? Meron din tayong natural defense mechanism against virus eh. Yung first line defense natin, dito pa lang atakehin na yan eh. Kaya yun yung point na huwag tayong mag-alala. Pag nagkaroon ng atake yan, it means lumalaban ang immune mo. Di ba? So ito yung napakaganda natin pag-usapan. Ang ganda, Doc. Alam niyo po mga kaibigan, itong nitric oxide na